Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao eh. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Ang Barangay Tatalon sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City ang isa sa mga nakakaranas ng matinding pagbaha tuwing dumarating ang tag-ulan. Kanina muling ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natapos ng rehabilitasyon ng drainage systems sa lugar. Ayon sa Pangulo, naging epektibo ang rehabilitasyon dahil hindi na halos binabaha ang lugar na ito ng G. Araneta Avenue simula nang matapos ang proyekto. Isa sa mga problema na lamang anya ang pagkolekta ng mga basura na madalas ay nagiging dahilan ng pagbara ng mga daanan ng tubig. Ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, magpapatuloy ang ilang flood control projects sa lugar na ito. Na sa 2027, yung kabilang side naman, ang gagakihan din natin yung drainage. Tapos next year din, gagawin na rin natin yung pumping station doon para hindi na mobile pump. Bago nito ay binisita rin ni Pangulong Marcos ang konstruksyon ng gusali na magsisilbing dialysis center sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, sa oras na makumpleto ang proyekto, ituturing ito na pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ang ginagawang gusali ay may 13 palapag at maglalaman ng 200 state-of-the-art dialysis machine. Kaya pinagbibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya't hindi pwedeng madaliin. Kaya't ang ginawa natin, pinalitan natin ng sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor. At pagka nasa phase 3 na tayo, finishing na rito, aayusin na ito para pagandahin na ito para pwede nang tumanggap ng pasyente. Inaasahan na sa unang bahagi ng taon 2028, magsisimula ang operasyon ng naturang dialysis center. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.